Sabado ng umaga ngayon at pinag-overtime nga kami sa labas ng amo ko. At magre-record na naman nga ng GPS. Apat na GPS yung binigay sa akin. Napakaaga kong nagising kaya naisipan ko na mag-record na lang ng tirahin ko na lang yung GPS na binigay sa akin ng boss ko. At isang piraso ng GPS 3 oras nagre-record sa satellite. Samantalahin ko na habang maaga pa para maaga din akong matapos. Si apat na GPS, ang isang GPS 3 oras magre-record. Nag-uumpisa ako ngayon alas 6 ng umaga. Makikita nyo madilim pa. At matatapos din ako alas 6 ng hapon. Ayan, nakikita ninyo alas 6 ng umaga. Tapos ang temperature ngayon, ayan, 14. Baba na, 14 degree. Lakad-lakad na papunta ng lokasyon kung saan magre-record ang GPS. Doon sa mga bagong napapadpad dito sa aking YouTube channel, ito yung isang klase ng pinapagawa sa amin ng boss namin tuwing Sabado or Linggo, ang pagre-record ng GPS. Isa yan sa mga trabaho dito sa company ng boss ko dito sa South Korea. Babantayan lang. Pag on, bantay ng 3 oras. Pagdating ng 3 oras, i-off na. At walang oras. Kahit anong oras mong gustong pumasok, kahit anong oras mong gustong isalang ang GPS, walang problema. Basta ang importante maka-record. Ganon. Parang nasa Pinas lang. 6 to 6 ang pasok. Alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Kaya lang siyempre iba yung bayad dito, malaki. Lalo pag ganyang Sabado, na yan overtime pay na to. Mahal na ang bayad. 15,000 won ang isang oras ng overtime. Grabe naman yun. Bayad sa'yo 600 mahigit. Isang oras na overtime lang. Paano kung 12 oras? 12 times 600 or 700, grabe, ang laki na nun. Ito naman lang, paminsan-minsan lang to, hindi naman to lagi-lagi. Kung lagi-lagi ito, laki na siguro ng sinisweldo namin. Paminsan-minsan lang, siguro mga sa loob ng isang buwan, 2 beses o 3 beses lang kada linggo. At ito na mga kabayan, ay set up ko na. At yan, inalarm ko siya ng 3 hours. Nakikita nyo 6:20. Yan, ang oras ngayon umaga. At 3 oras yan nakaset up para mag-record sa satellite. Yan, mabantayan ko lang. Mag-a-alarm to ng 9:22. Yan. Naisipan kong gawa ng video dahil yung iba nga nating kababayan sa Pilipinas ay may sinasabi tungkol sa medical na pag uminom ka daw ng sterilized milk, papasa daw sa medical kahit may tama sa baga o may scar sa baga. Ang totoo niyan mga kabayan, ang sterilized milk maganda naman talaga sa kalusugan. Marami kayong sustansya na makukuha dyan sa sterilized milk, pero hindi yan nakakawala ng tama sa baga. Hindi yan nakakawala ng sakit, hindi yan nakakagamot. Yan ay marami ka lang sustansya na makukuha dyan sa sterilized milk. At ito nga yan, na-experience ko na yan dati. Nung unang alis ko, nung 2017, kasi may dalawa akong kasabay na nagpa-medical na para daw hindi makita yung
Kung may tama ka sa baga o may sakit ka na hepa o kaya ay tuberculosis, yung mga nakakahawang sakit, ano yan, kumbaga ang sabi nila hindi raw makikita sa x-ray. Ito ang nangyayari dyan mga kabayan, kasi magkakadoble-doble ang gastos nyo dyan. Pag kayo ay uminom ng sterilized milk, ganito ang nangyayari dyan. Iinom kayo ng sterilized milk bago ang medical. Ang mangyayari dyan, ito yung totoo dyan, ito yung na-experience ko dyan dun sa dalawang kasama ko na dalawang kasabay ko na nagpa-medical. Ang nangyari, uminom sila ng sterilized milk bago yung x-ray, at ang nangyari, malabo nga yung reading. Lumabo yung reading ng x-ray nila. Yun yung epekto kapag kayo ay iinom ng sterilized milk. Ngayon, ang mangyayari, kung hindi mabasa ng doktor yung x-ray ninyo, kasi lumabo, uulit na naman kayo. Kaya doble gastos, x-ray na naman kayo ulit, bayad na naman kayo ulit. Kaya ang payo ko dun sa mga magpapamedical na papunta dito sa South Korea, mga EPS worker, EPS aspirant, wag na kayong uminom ng sterilized milk. Kasi kung may tama kayo sa baga o kaya ay scar, kung yan ay active o hindi active, mas maganda kung hindi active, kasi pagdating dito sa South Korea, pasado din naman yan kahit kayo ay may scar sa baga. Pero kung may tama ka sa baga, yung active, ay wala yan, hindi rin yan makakalusot dito sa medical sa South Korea. Magsasayang lang kayo ng pera, magsasayang lang kayo ng oras, pati yung effort ninyo sa pag-aaral ng Korean language ay mawawala na ng saysay. Dahil pag medical dito sa South Korea at nakita na active yung scar ninyo, diretso uwi na kayo. Kung pumasa na kayo sa skill test at medical na nga, ang pinakamaganda nyo yung gawin, umiwas muna sa mga pagkain na delikado. Tulad ng ito yung mga pagkain na pinagmumulan ng mga nakakahawang sakit. Tulad ng hepa, yung mga laman loob ng baboy, laman loob ng manok, iwasan nyo muna yan. Katulad ng mga isaw, yan, iwasan nyo yan. Okay lang na maging maarte, basta makasigurado kayo na makaiwas kayo sa mga nakakahawang sakit. Kasi yan talaga yung ayaw dito sa South Korea, yung mga nakakahawang sakit. At kunyari may kapitbahay kayo na alam nyo naman na may nakakahawang sakit, syempre umiwas na kayo doon. Katulad ng inuman, yung baso-baso, umiwas na lang kayo kasi mahirap. Pag sa medical ninyo, bago kayo umalis, ibabagsak kayo, sayang naman. Mababaliwala lahat yung pinaghirapan ninyo. Ang hirap pa naman mag-aral ng Korean language. Tapos kunyari nahawa kayo, syempre maggagamot kayo, di ba? Di paano yung employer ninyo? Cancel na yun. At mag-iintay na naman kayo na kung kailan kayo gumaling. Mahirap. Umiwas na lang kasi okay lang na maging maarte. Nakasalalay kasi dyan yung oras mo, yung ginugol mo sa pag-aaral ng Korean language, taon bago mahahawa ka lang ng sakit, yun ang masaklap. At may epekto rin yan yung pag-inom ng maraming sterilized milk. Baka mamaya nandun kayo sa medical clinic, halimbawa uminom kayo ng maraming sterilized milk, ang mangyayari niyan, baka magtay pa kayo at dun kayo abutan sa medical clinic. Ang mangyayari niyan, pabalik-balik kayo sa CR, di kayo din ang naperwisyo. Kung may findings man ng scar sa baga sa medical ninyo, meron naman yang kumbaga i-refer kayo sa pulmonologist, papupuntahin kayo sa pulmonologist para mapatunayan na hindi active yung scar nyo sa baga. At meron kayong clearance na manggagaling sa pulmonologist na katunayan na hindi na active yung scar nyo sa baga. At dadalhin nyo yan dito sa South Korea. Pag paalis na kayo, dadalhin niyo para kung sakaling hanapin sa inyo yung kumbaga kung makita dito sa South Korea yung scar nyo sa baga sa x-ray, may maipapakita kayong papel pag hinanapan kayo na katunayan na galing sa Pilipinas na hindi active yung scar ninyo. Pero walang problema dyan, kahit makita dito sa South Korea na may scar kayo sa baga, pasado pa rin yan basta hindi active.